I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I faced my greatest fears. I've had more gains than losses, and I've known more joy than hurt, as your grace rolled down upon me undeserved. For God's been good. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon na meron po ulit tayong daily words of encouragement sa gabing ito. Tayo po muna ay manalangin. Dahil lang Diyos, salamat po muli Panginoon sa pagkakataong ito na pwede muli kayong mag-aral ng inyong salita. Bigyan niyo kami Panginoon ng wisdom as we study your word, at makakita muli kami ng words of encouragement mula sa inyong salita na pwede namin ipamuhay Panginoon upang kami po ay maging malakas to face challenges in life and even to continue our service in your ministry, O God. Pagpalain niyo po ang bawat isa na makikinig na sa gabing ito. Patawad po sa lahat ng kasalanan at pagkukulang. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So muli po, salamat sa Panginoon na pwede muli tayong mag-aral ng kanyang salita. Ang ating text po ay dito sa Exodus chapter 14, verse number 14. Ano po? Basahin po natin. Ang sabi po ng Bible, "The Lord shall fight for you, and He shall hold your peace." Yan po ang sabi ng Panginoon noong dumadaan po ang mga Israelites sa Red Sea. Ano po? Nung hinahabol po sila ng mga Egyptian soldiers, nung patawid po sila sa dagat, ay hindi po sila makatawid dahil nga po may tubig. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanila, "The Lord shall fight for you, and He shall hold your peace." Una pong salita na ating pag-aaralan, of course, the word Lord, Jehovah. Ang ibig sabihin po niyan, the self-existing one, or the great I am, na naglabas po sa mga Israelites from Egypt. Yan po yung title ng Panginoon na sabi ni Moses kay Pharaoh. Sabi ni Moses po kasi kay Pharaoh, "Anong sasabihin ko?" Oo, sa kay Pharaoh, sabi ng Panginoon, "Sabihin mo na the I am had sent me." So para po payagan ni Pharaoh na makalabas yung mga Israelites from the bondage of Egypt. Yan lamang ang sasabihin mo sa kanya, sabi ng Panginoon kay Moses, "The great I am had sent me." At yan po ang Panginoon dyan, Lord. Ang fight naman po from the Hebrew word na lacham, nang ibig sabihin or make war, to engage into battle. So siya po, ang Diyos po, ang siyang mag-engage sa battle para sa atin. Siya yung makikidigma. Kaya nga po pag meron po tayong mga laban sa buhay, ay hindi naman po talaga laban natin yan. Hindi naman po talaga tayo ang magsusolusyon ng mga laban na yan, kundi ang Panginoon po ang siyang lalaban sa atin, ang siyang magtatanggol sa atin, ang Panginoon siyang magkikip sa atin hanggang sa kahuli-hulihan. Ano po? Kaya to make war, sabi dyan, to engage in the battle. Ano man pong battle sa buhay ang meron tayo, ang Diyos po
ang lumalaban para sa atin. Kasi kung tayo ang lalaban, matatalo tayo. Kung tayo ay lalaban, ay panigurado na talagang hindi tayo magtatagumpay sapagkat mas malakas po ang kalaban ang diablo. Mas malakas ang si Satanas para sa atin. Pero pag ang Diyos ang lumaban po para sa atin, sigurado tayo po ay magtatagumpay sapagkat walang panama po ang diablo sa Diyos. And then yung hold your peace po dyan, from the Hebrew word na sharash, nang ibig sabihin ay rest, be still. Alright? So kaya sabi ng Biblia, ay the Lord shall fight for you, ye shall hold your peace. Oo, mag-rest ka muna, mag-still ka lang, mag-stay ka lang, okay? Diyan ka lang, parang ganun ang sinasabi ng Panginoon. Huwag kang mag-alala, relax ka lang, dahil ako naman ang lalaban para sa'yo. Just hold your peace. Opo, kaya sabi ko po dyan, we are engaged in a battle daily, whether it be physical or spiritual battle. If you are on the side of God, He will fight for you. So ano man pong klaseng battle po yan, physical or spiritual, pag nasa side ka ng Diyos, siya yung lalaban para sa iyo. Pag hindi mo kasama ang Diyos, pag malayo ka sa Diyos, pagka ikaw ay namumuhay outside from God, God's will po, ay hindi ang Panginoon lalaban sa iyo. Bakit? Malayo ka naman sa Kanya eh. Pero kung ang Panginoon kasama mo, okay, at nasa side ka niya lagi, the Lord will fight for you. At sasabihin ko po sa inyo, wala pong mananalo sa Panginoon, kahit ang diablo pa. Kaya victory is sure when you are on God's side. And victory is sure kung kasama mo ang Panginoon. Wala pong talo sa buhay ng Kristiyano. Ano po? Wala pong anumang sayang, wala pong kataluan. Opo, pag ikaw ay namumuhay sa Panginoon, laging panalo po ang ating buhay Kristiyano, ang ating buhay, ang ating family, pagka nasa side po tayo ng Diyos. Bakit panalo? Sapagkat ang Diyos ang makikipaglaban po para sa atin. Po. And sabi ko po dyan, you cannot win any battle using your flesh to fight. So, hindi po natin kayang makipaggera, makibattle sa anumang laban ng buhay kung gamit po natin ang ating flesh, yung ating sariling kakayanan, ang ating sariling katalinuhan, ang ating sariling mga sinasabing panlaban natin or pagmamay-ari natin. So, wala po yan. Opo. So, lagi pong talo pagka ginamit po natin yung ating flesh na panlaban. Pero, pag ang Panginoon po, ang kasama natin, sabi nga ng Biblia doon sa Ephesians chapter 6, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Diba? So, pagka nasa iyo ang armor ng Diyos, wala pong anumang kalaban ang pwedeng magtagumpay. Kahit ang diablo, hindi kanya kaya, kahit ang sino man nagkikriticize sa iyo, kahit sino man ang nagda-down sa iyo, kahit sino man ang nagagasip sa iyo, hindi po panalo yan. Bakit? Ang Diyos ang kasama mo and He will fight for you. So let's not use our flesh to fight our battle, not use our own intellect to fight our battle, but let's put the whole armor of God in our lives so that we could be able to overcome any battle sa buhay natin. Meron niyang kasabihan na we are on the battleground. We are not on the playground, but our life is always engaged sa a battleground. Bakit? Bakit battleground? Kasi po merong kalaban lagi Merong diablo lagi na magde-deceive, merong diablo na nag-a-accuse, merong diablo na maninira, merong diablo na maglalapas, sabi nga ng Biblia. Oo, be sober, be vigilant, because your enemy or adversary, the devil, walk it about, seeking him whom may devour. Sabi po doon sa 1 Peter 5 verse 8. May kalaban po, naglalakad-lakad lang po siya dyan. Naghahanap siya ng weak na target, mahina na prey na tinatawag. Pag nakita ka niya at mahina ka, nakalayo ka sa Diyos, di ba?
So kukunin kanya, lalapain kanya hanggang sa patayin, hanggang sa kainin. Ano po? Pero salamat sa Panginoon dahil kung kasama natin siya ay hindi po tayo gagapiin sapagkat ang Diyos ang lalaban po sa atin. No? Sabi ko pa dyan, as a follower of God, we are engaged in a spiritual battle and the only way to win our battles is allowing God to fight for us. So let God be God. No po? Hayaan nyo na kung kinikriticize tayo. Hayaan nyo na kung may nag-aapi sa atin. Hayaan nyo na kung may naninira sa atin. Let's just pray for them and let God be God to fight for our battles. And if God fight for our battles, there are sure victory. Sure victory po yan. Siguradong panalo po yan. Bakit? Walang makakatalo sa diablo. Sabi nga ng Bible if God is before us, who can be against us? Di ba? If you are on in God's side, you are always on the winning side. Kaya manatili lang po tayo sa side ng ating Panginoon. Panghuli po, dito sa principles of the day, sabi ko po diyan, hold your peace because God will fight. So relax ka lang, di ba? Mag-rest ka lang. Be still. Stay where you are. Ano po? Gawin mo lang yung kaya mong gawin sa Panginoon. And kung may mga nang-aabi sa'yo, may nagkikriticize sa'yo, may mga hindi maganda ang trato sa'yo, let God be God. Let God fight. Just hold your peace. No po? And last po, God's fist. Yung kamay. God's fist can win every fight. So wala pong makakatalo sa diablo. Sa Panginoon. Kaya salamat na we are on God's side and no one can be against us. If God is before us, who can be against us? Wala po. Kaya lagi pong tayong panalo. So, if you are on God's side, sabi nga, you are on the winning side. Manatili po tayo, mga kapatid, sa God's side. Sa ministry lang po tayo. Sa kalooban ng Diyos. Sunod lang tayo sa Kanya. Gumawa ng tama. At mag-win ng kaluluwa. Wala pong makakatalo sa iyo. You are on the winning side. Kaya salamat po sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na amin natutunan. I pray na bawat isang nakikinig, nakapulot man lang ng kahit kaunti, kahit at least one principle and one encouragement tonight, ay napakalaking bagay po yan kung meron po kami napupulot gabi-gabi, sapagkat kung ito po ay nakakakuha po kami ng prinsipyo kada gabi sa loob ng isang buwan, Panginoon, meron ng 30 na pwede po kaming ma-i-apply sa buhay namin at laging merong mag-e-encourage sa amin sa lahat, sa oras-oras, sa araw-araw, Panginoon. Kaya pagpalain niyo po ang lahat ng nakikinig, ang kanilang pamilya, patuloy niyo po silang anumang pinagdadaan ng battle, samahan niyo po sila, and as you promise in your word that you will fight our battles and there is a sure win po sa aming side. Kaya pinupuri ka namin sa kabutihan niyo, Panginoon. Ito po ang aking dalangin at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, yan po ang ating words of encouragement sa gabing ito. Magandang gabi po sa ating lahat.